So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad ng sinabi ko nga kanina, kung si Martin Romualdez nga po ay nag-resign, dyan po sa pagiging House Speaker, para po hindi po ma-pollute yung investigasyon, parang hindi na nga rin po ata itutuloy yung investigasyon sa Congress, no? So, tayo po, ang request din po natin, no, sa mga senador po natin, pag sangkot ka o nadadawit yung pangalan mo dyan sa flood control project, sana po mag-inhibit din po kayo. Di ba? Kasi ang problema kasi dito, no, sangkot na nga kayo. Umi-effort pa kayo sa investigasyon. Napaka-unfair po nun. Ayun po kay Ma'am Eileen. Maraming salamat po kay Ma'am Eileen. No? So ngayon, ito po sila Joel Villanueva, si Jingo Estrada, si Mark Villar, tapos ito pa si Bongo. Di ba si Bongo? So ngayon, tinan nyo to Okay. So, ito mamaya to. Senate panel may unseal evidence from ex-DPWH official at September 23 hearing. So mamaya ito, no? Mahiring mamaya. Tandaan nyo So panoorin ulit natin to. Oo. Okay. Magaling ka kung Oo nga, may ano pa ako, medyo may trangkaso pa ako ng konti. Okay, thank you Maraming salamat. So, yan Okay. So sabi dito, no? The Tuesday hearing will be held amid Col Estrada and Villanueva to inhibit themselves from the proceedings. Kasi nga mga kababayan, mamaya po kasi, no? Pag-uusapan pa nga nila, no, kung bubuksan ba talaga yung ebidensyang hawak po ni Bryce. Kasi po, turn-over na po ni Bryce Hernandez yung laptop niya. No? Ngayon, pinag-uusapan pa kung sa Blue Ribbon Committee ba o sa ICI na lang mismo. Kasi problema kasi mga kababayan, no? Kung sa Blue Ribbon Committee pa kasi nila bubuksan ito, nandun po yung mga epal. Nandun po yung si Joel at si Jinggoy. Nakakontrain lang po nila yan. Mapupulyut lang po yung investigasyon. Hindi po katulad po sa ICI, ang makakakita lang po ng ebidensya ni Bryce, ICI lang mismo. Di ba? Okay, so ngayon, tinan nyo to In a radio interview on Monday, Lacson said cannot compel his two colleagues to inhibit from the probe as this decision should come from themselves. Okay. Ang inhibition is a personal decision. Members lang ng Blue Ribbon. Kasi nga mga judges binibigyan ng enough leeway ng Korte Suprema kung mag-inhibit o hindi. Kung mayroong conflict of interest. Ang tanong sa inyo mga kababayan, no, yung pagsama-sama ba ni Joel Villanueva at ni Jingo Estrada dyan po sa Blue Ribbon Committee hearing, meron ba silang conflict of interest? Di ba? Obvious naman meron. Kasi po sila po yung inaakusahan. Siyempre, ipagtatanggol po nila sarili nila dyan. So, napulyut na nga. Di ba? Unang-una, basic rate naman. So, mas maganda ata may video dito Yan. So, kay DJ Chacha, ito, no? So, panoorin natin to, no? Ito, sige. Napaparatangan po kayo ng mga netizens sa pinoprotektahan ito po mga kasama nyo. Senator, may mga panawagan po ngayon, hindi ko alam kung nakakaabot sa inyo, may mga online post po tayong nababasa na baka dapat daw po mag-inhibit muna itong sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva dito po sa ongoing investigation. Lalo na po, sila po'y kasama dito sa mga alegasyon na nabanggit nga po nitong si Bryce Hernandez. Ano pong reaksyon nyo doon? Ang inhibition kasi personal decision. Hindi naman tayo nasa monarchy, hindi naman ako hari, hindi naman ako walang delikadesa. Makapalang mukha. Ayaw mag-inhibit. Oo nga naman, kasi pagkakataon nila yon na para sagutin yung pagtanggol yung sarili nila. So actually kasi ang problema kasi dito mga kababayan kasi para-paras lang kasi silang senador Pantay-pantay sila Di ba? Ganun Walang, kahit na Senate Pro Tempore po si Ping Lacson, hindi pa rin siya pwedeng magmando na mag-inhibit ka. Wala Technically, pare-pares pa rin po silang senador Di ba? Para sabihin siya lang, huwag kayo sumali rito. Kasi member sila ng Blue Ribbon Individual decision. Maski nga mga judges, binibigyan ng enough leeway ng Korte Suprema
kung mag-inhibit o hindi. Mm-mm. Kung mayroong potential conflict of interest. Sino naman ako para mag-uutos sa kanila? Huwag kayo sumali rito. Oo. Kumbaga, Unang-una, basic right naman ng maskisino, ordinaryong tao man o senador man, to confront their accuser. Napaka-basic legal right yan eh. So, yun, gusto ko rin mabuti na na-touch o naitanong mo, DJ, itong usapin na ito. Dapat maintindihan ng mga kababayan natin na hindi ako pwede magbawal sa kanila. The individual nilang choice nila yan kung mag-inhibit sila out of delikadesa o kung ano man ang dahilan nila. Pero So wala kang delikadesa kasi. legal right din nila na i-confront yung nag-aakusa sa kanila. And in fairness to them, wala pa naman talagang solid na evidence para sabihin guilty na sila. No? Perception yun eh. Probably, well, anyway, let's not go there anymore. Yes. Ang importante, Oo. ginagawa namin yung tungkulin namin. Ang napag-usapan na namin Actually, no, yung sinasabi kasi dito ni Ping Lacson na wala pang matibay na ebidensya kay Joel Villanueva at kay Jinky Estrada, no? Apparently tama naman 'yon. Kasi wala pa talagang tumbok eh. Dapat talaga tumbok talaga eh. Nga lang po paano natin matutumbok kung hinaharangan nga po ng mga senador din po na 'yan. Ang malinaw lang mga kababayan, no, na yung mga ebidensya nga po na nilabas nga po ni Bryce, ito magma po doon sa insertion. Ayun lang po pinakamalapit nga po na ebidensya, no, na kay Joel tsaka kay Jinggoy. No? And by the way, no, syempre, may mga history na rin po kasi ng pagnanakaw yung dalawa na yan. Kaya, well, nagiging safe lang si Ping Lacson dito. Diba? tagal ni Senate President ito eh, na ba't pa tayo naan dito? Ba't pa tayo nag-iimbestiga kung mamimili tayo ng ating papailan ng kaso, o re-recommend na file ng kaso. Pero ang masisigurado ko lamang, ang ma-assure ko lamang, hindi ko na hihintayin pang magsasagawa pa kami ng committee report bago formally turn over namin yung mga pieces of evidence na manilikom namin. Agad-agad para mapadali rin yung trabaho ng ICI. Basta nakakita kami ng alam namin merong evidentiary value, ipapadala kagad namin yun. Okay. So ngayon, no, actually, no, kung kukumpara naman natin yung investigasyon ni Marcoleta kumpara kay Ping Lacson, mas nakita kong mas okay kay Ping Lacson. Kasi kay Marcoleta kasi, tinatago niya eh. Obvious na tinatago niya yung mga senador eh. Obvious na pinagtatanggol niya yung mga senador na sangkot dito eh. Pero kay Ping Lacson po kasi, di ba, binubuksan niya yung pagkakataon. Ngayon, ang kailangan talaga dito, mapakita na lang po talaga ng mga nag-aakusa kay Joel tsaka kay Jinggoy yung mga ebidensya nila. Tandaan nyo, dapat talaga dito, evidence-based po talaga dapat dito eh. No? So parang ito, sinabi nga po ni Montulfo dito, no? Post ito nung nakarang araw pa eh. Sabi ni Montulfo dito, no? Maganda na ngayon ang takbo ng Senate Blue Ribbon Committee sa pang-imbestigan nito ng mga ma-animal yang DPWH flood control projects. Di gaya noon na si Senator Dante Marcoleta pa ang chairman. Pero mas gaganda pa sana kung hindi ipasali sila Jinky Estrada, Joel Villanueva, Mark Villar at Marcoleta sa mga hearing. O di ba? Pati si Marcoleta dapat hindi na dapat isama, no? Walang karapatan ng mga nabanggit na senador na mag-imbestiga ng mga resource person. Estrada at Villanueva, Villar ay may bahid. Di ba? Nakakasuka ang pagdepensa nila sa kanilang mga sarili sa komite. Dapat ay ginagawa nila ito sa plenary session, hindi sa hearing ng committee mismo. O nga, no? Tama nga. O nga, tama. Si Marcoleta naman ay halatang na pumapanig sa mga diskaya. O nga, no? Tama naman pala. No? Pwede naman mag-hearing sa Blue Ribbon Committee, tapos pag may plenary, saka sila magsasalita. Pwede naman ganun. Bakit ganun, di ba? So ngayon, ito yung malupit. Okay? Ito yung isa sa mga malaking ebidensya nga po na magtuturo nga kay Joel tsaka kay Jinggoy. Ang problema, controversial. So sabi dito, Bryce Hernandez computer as evidence versus Solons will go to ICI, says lawyer. So, sino ba to? Si Raymond Portun. Puta, DDS pala to, no? So, the desktop computer of former Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez contains files
that can support claims against senators and congressmen allegedly involved in the flood control controversy. His lawyer Raymond Fortun said Monday. Puta, no. Raymond Fortun, mga kababayan, no, tandaan nyo, no, itong mga Fortun din po na to, sila din po yung mga naging abogado ni Sara Duterte sa impeachment. No, kaya pala, hirap to. Oh. Pero malupit dito mga kababayan, no? The desktop computer of former First District, di ba, Assistant Engineer Bryce Hernandez, nakalagay dito, no? Files that can support claims against senator and congressmen. So, hindi lang po congressman, may senador din pong nakalagay din po sa laptop din po or computer o desktop ni Bryce Hernandez. No? Yun nga lang na pag sabihan nga ng abogado, nasa ICI na lang po ibigay. Well, sana hindi pa polluted yung laptop or yung desktop, no? Fortune said the Senate Blue Ribbon Committee wants to get hold of Hernandez's computer, which he retrieved over the weekend as evidence on the ongoing investigation. However, he emphasized that the Engineer Legal Counsel has decided to surrender the device entirely to the Independent Commission for Infrastructure to ensure impartiality. Okay. So, medyo gets ko naman. Okay, medyo gets ko naman. Pilit ko siya iniintindi eh. Di ba? Tulad yung sinabi ko nga kanina, sa tingin ko naman, mas magiging safe talaga itong desktop na to kapag sa ACI po diniretso. Well, ngayon po kasi ang problema po kasi no, kapag ito pong laptop or desktop eh binigay po sa Blue Ribbon Committee at nabuksan at nakita po talaga na may ebidensya dito laban kay Joel, kay Jinggoy, kay Mark Villar, eh baka mawalan lang po ng saysay po ito kasi nga po makakapag-ready po in the future itong sila Jinggoy. So pwede nilang ipang-debunk nga po dito sa ebidensya nga po na merong hawak si Bryce. Di ba? At least, di ba? Sa akin okay na rin. Para sa akin okay na rin. Yun nga lang, medyo bad trip sa atin kasi hindi natin malalaman kaagad for public consumption. Pero fair na rin po sa akin yun. Okay na po yun. Kaysa naman po sa harangin pa kaagad ni Jinggoy at ni Joel yan. Na hindi totoo yan. Tampered yan. Selyado na nga. Di ba bago pa, anong nabigay na nga po ito sa Blue Ribbon Committee, naselyuhan na po ito. Eh syempre, alam niyo naman, pag ikaw po ay guilty, ipagtatanggol mo talaga sarili mo dito. Ilulusot mo talaga yan. Di ba? Oh. Sabi dito, no, lahat ng mga items na sinasabi natin ebidensya tungkol doon sa yung mga proyekto at sino yung mga proponent, magkano ang halaga nandito sa computer na to. Di ba, puta, malupit pa na to, no? Dito natin siguro maumpisahan ngayon yung sinasabi ni Bryce na nagkaroon ng standard operating procedure at hatian tungkol sa mga proyekto na to. Sabi ni Fortune, si Fortune pa pala may sabi nito. No? And by the way, no, sabi rin po kasi ni Ping Lacson, mga kababayan, no? Na yung pinaka-original scene po talaga nito is galing po talaga sa congressman tsaka sa mga senador. Kasi po kung wala po kasing minanipulan na pondo, walang paglalaruan pong proyekto yung DPWH tsaka yung mga engineers. No? Pero by the way, mga kababayan, no? So, abangan po natin mamaya po, no? Mamaya may Blue Ribbon Hearing Committee mamaya. So kayo po, no, sa tingin niyo po ba kailangan po talagang mag-inhibit ba talaga nung dalawang senador po na to? Sa tingin niyo ba mag-inhibit pa talaga itong mga to? Makakapal ang mga mukha niyan. Di ba? Pero by the way, yun. So, at least, tignan natin mamaya, no? Mamaya, panoorin po natin yung Blue Ribbon Committee hearing po ni Ping Lacson, no? So, yun mga streetwise, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa makapal na mukha na hindi pag-inhibit nga po ni Jinggoy tsaka ni Joel. Pati na rin si Mark Villar kung sana. No? So, makapal ba talaga mukha nila? So, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa replay. Pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan pa share na po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo. Siguro mamayang hapon ulit, no? So, thank you, no? So, thank you mga kababayan. Salamat po sa inyo lahat.